Anak, nasaan ka na ba? Saan po? Kuya, yung nasa litrato, asawa niyo po ba? Tama. Anak, anong hiling mo? Sana pagkatapos ni Papa sa mga masama, makabalik siya ng ligtas para sa birthday ko. Yang hiling mo, tutuparin ko. Pwede bang huwag ka nang umalis? Pupuntahan ni Papa ang mga masama. Siya ang bayani ko. Anak, kasalanan ni Papa. Makinig ka kay Mama, ha? Ito ang magkambal na palamuti. May isa si Papa. Bigay to ni Papa sa'yo. Regalo sa birthday mo. Lagi mong dalhin, ha? Papa, laking tatalhin. Good. Hari ng Lobo. Tara na. Mahal, alis na ako. Kuya, bilis! Pasensya na, may pasahero na. Baba! Tatakas ka ba? Dahin nyo! Yung babae sa litrato mo, kamukhang kamukha niya. Tulungan mo ako! Titiw! Magkamukha. Hoy, tanda! Huwag kang makialam! Ang babaeng to, poprotektahan ko. Binastos mo ko! Asa ka pa na! Makakalabas ka rito! Ora ng Hari ng Lobo. 18 taon. Unang beses. Bumalik na ang Hari ng Lobo. Handa ang kotse. Bilis! Sasalubungin natin ang Hari ng Lobo. Opo. Halo! Huwag lumapit! Kapag pinakawalan kita na buhay, sumpain ako! Kulang pa yata, ha? Lagot ka! Sinaktan mo ako! Tao ako ni Mon Liwanag! Ang pamilya Liwanag ay isa sa 4 na makapangyariang pamilya ng Maynila ang pinuno! Ang manggulo kay Mon Liwanag sa buong lungsod ng dagat, wala kang matatapuan! Ate Gloria, sa 18 taon, tuwing ganitong araw, pinapatingnan niyo sa akin si Benigno Santos. Hindi ko maintindihan. Kayo ang ating reyna ng anino. Bakit sa isang matandang lalaki kayo nakatuto? Anong alam mo? Siya lang, nilipol ang buong Silanggang Asya. Sa isang laban, pinayapan niya ang ating bayan. Siya ang tinaguriang karangalan ng bayan ng Agila, ang Hari ng Lobo. Anong sabi mo? Siya ang Hari ng Lobo? Mukhang may problema siya ngayon. Sinong ganyan kalakas ang loob? Mukhang tauhan ni Ramo Liwana. Pamilya Liwanag? Di ko kilala. Di mo kilala ang Pamilya Liwanag? Si Miguel de la Cruz? Sigurado kilala mo siya. Ang nasa likod ni Mon Liwanag ay siya. Siya ang pinakabatang mandirigma ng bayan ng Agila. Sa 3 araw, si Mandirigmang Miguel sa Grand Hotel ng Lungsod ng Dagat gaganapin ang seremonya ng pagpasa ng trono at ituturing siyang bagong Hari ng Lobo. Ang bagong Hari ng Lobo, pabayaan ng mamatauhan. Hindi siya karapat-dapat. Sa'yo lang ba nakasalalay yan? Akala mo ba ikaw ang respetadong matandang Hari ng Lobo? Paano kung ako nga? Ang matandang Hari ng Lobo, 18 taon na ang nawawala. Sa labas ng bansa, ang matandang Hari ng Lobo ay naging tanyag. Isang bigating tulad niya. Paano siya magiging tulad mo na basagulero? Ang dami mong satsat. Umayos ka! Kapag di mo tong babae ibigay sa'kin, nagpapakamatay ka! Pasensya na. Poprotektahan ko siya. Sigaw! Ate Gloria, bakit ka nandito? Gagalawin mo siya? Ate Gloria, super lang naman yan. Pila kay alaman niya si Mon Liwanag. Si Ramon Liwanag. Ginalit siya. Pagkatapos ng gabing to, wala ng Pamilya Liwanag. Gloria Mendoza, sinampal mo ko?
Kahit ikaw pa ang reyna ng anino ng lungsod ng dagat, pero si Mon Liwanag ay kakampi na ng magiging bagong hari ng lobo, si Miguel Migs de la Cruz. Sa papalo mo sa akin, hindi lang si Mon Liwanag ang napahiya, pati si Migs. Para lang sa isang hamak na super, sisirain mo ang buhay mo? Sulit ka? Hamak not super? Alam mo ba na isang salita lang niya ay kayang lipulin ang pamilya Liwanag? At yung bagong hari ng lobo na sinasabi mo, kung wala ang basbas niya, sa tingin mo ba karapat dapat siya? Siya? Sino ba talaga siya? Patay na. Hindi na kailangan ng sagot. Ate Gloria! Tulungan niyo ako, Ate Gloria! Patawarin mo ako, Ate Gloria! Sorry. Ate Gloria, patawarin mo ko! Ate Gloria! Ate Gloria! Bakit mo ako niligtas? Bully si Mon Liwanag sa Maynala. Hindi ka ba takot sa kanya? Paano magkakaroon ng taong magkamukha? Hindi kaya tunay na anak ko siya. Ano gagawin mo? Hello? Ramon Liwanag? Huwag mong galawin ang tatay ko. Babalik na ako. May problema. Daddy, ito po ang gawin ko. Ito si Mama. Ito ako. Ito si Daddy. Galing. May emergency. Ito ang kontak ko. Pagkatapos nito, babawi ako sa'yo. Copy. Uy, Kuya Ben, ayos ka lang ba? Bilis, i-trace mo agad to. Kailangan ko siyang mahanap. Alamin mo ka. Kuya Ben, yung tao hinahanap mo, sino siya? Yung babengan kanina, kamukha niya ang asawa ko nung bata pa. Malamang anak ko siya. Gusto kong matiyak. Paano kung yung babae hindi mo anak? Anong gagawin mo? Kung hindi, hahanapin ko pa rin. Kahit buhay o patay, kailangan ko siyang makita. Tay! Ayos ka lang ba? Tay! Marikit, takbo na. Mga hayop to. Takbo na. Teka, mag-ingat ka sa sinasabi mo, ha? Binigyan ko ng pera ang anak mo para sa'yo. Ako pang mali, ha? Babayaran ko ang utang ko! Huwag mong saktan ng tatay ko! Ikaw, ano ipambabayad mo? Sa pagkanta mo lang sa bar ng mga basurang kanta, babayaran mo ng utang mo? Sobra ka na! Masarap ka! Labag yan sa batas! Ako pa ang tumopra. Utang ay bayaran. Natural lang yan, Nis. Hayop to. Marikit. Takbo na. Wala nang silbi ang tatay mo. Takbo na. Ang sweet nyo naman. Ramon, ano ba talaga gusto mo? Simple lang, bayaran mo o gawin mo ang sinasabi ko. Ang puso niya, ibenta mo sa akin. Asa ka. Kahit mamatay pa ako, hindi ko hahayaang gawin yan ni Marikit. Ang tapang mo ha. Halika, itong matandang basura, kalagtirin nyo pabalik. Ililibre ko siya ng hotpot. Ate, nahanap na ang lokasyon. Si Ramon Liwanag kasama ang maraming tauhan nakapaligid sa bahay niya. Lagot! Nasa panganib siya. Huwag! Huwag! Ramon! Itawan mo si Papa! Tito Manuel, gusto mo ba sa kaliwa o sa kanan? Hayop ka? Huwag mo kong gamitin para bantaan si Marikit. Aba, anong sinasabi mo? Anong klaseng usapan yan? Paano naman ako bantaan si Marikit? Ako kasi, gusto lang kitang imbitahan na kumain ng hotpot kasama ko. Sige. Huwag! Marikit, huling tanong ko na, magbibigay ka o hindi? Sige, alam ko na ang sagot. Huwag! Pipirma na! Nakita nyo, ha? Hindi ko siya pinilit. Kusang loob niya. Eto ang kontrata. Pirmahan mo. Bilisan mo na!
Sa buong buhay ko, ang hiling na yan, ngayon ko lang nakita. Galaw. Huwag po. Tay, binuhay niyo ako ng 7 taon. Ngayon, oras na para suklian ko kayo. Mag-ingat po kayo. Mariket! Huwag! Kahit na itong butas-butas kong katawan, lalabanan ko siya hanggang kamatayan. Hindi siya magtatagumpay. Tay. Aba, gusto mong mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Mamatay ka na! Sugar! Huwag! Huwag! Tigil! Tigil! Ay nako, kayo talaga. Hindi niyo ba narinig? May sasabihin si Binibining Mariket. Ang atat niya naman. Alice! Puso mo lang pala ang gusto. Sa'yo na. Subukan niyo lang siyang galawin ulit. Kahit mamatay pa ako, hindi kita palalampasin. Ako ang tagapagmana ng liwanag. Siyempre, tupad ako sa salita ko. Kuya, bakit ka nandito? Mamatay kayo! Kuya, alis na. Wala kang kinalaman dito. Baliw si Ramon. Papatayin ka niya. Kalma lang, nandito ako. Hoy, tanda, nagpapakahiro ka. Iman mo nga edad mo. Kaya mo pa bang lumaban? Bakit ka nagpapakagulo dito? Umalis ka kung ayaw mo mamatay. Aba, tanda. Kaya mo lumaban. Ano naman ngayon? Panahon na yon, puro koneksyon na. Puro backer. Sa katayuan, ang pamilya liwanag sa harap ko, wala lang yan. Taxi driver ka lang, anong klaseng katayuan yan? Kapag sinabi ko ang posisyon ko, baka ang pamilya liwanag ay di makahabol. Di makahabol! Ang Pamilya Liwanag ay isa sa mga pinakamalakas sa lungsod ng dagat. Maliban kay Reyna ng Anino, Gloria Mendoza, at kay Emperador ng Anino, Antonio Reyes, ang Pamilya Liwanag ay walang kinatatakutan. Yung dalawang sinasabi mo, sa harap ko lang sila dapat lumuhod. Tandang walang kwenta, puro imahinasyon. Alam ko. Pero, ang tulad mong baliw, bihira lang. Ikaw ang baliw! Tanasuporta ka ng masama! Wala kang konsensya. Darating si Gloria. Siya mismo ang gagamot sa'yo. Tangina! Puro Gloria ra! Ang titulo niyang Reyna ng Anino, hindi yan pambiro. Diba? Tangina, hinahanap mong kamatayan mo! Ikaw ang hinahanap ang kamatayan. Ikaw ang papatay sa sarili mo. Ay ate, anong nagdala sa inyo rito? Bulag ka ba? Kahit siya, sinaktan mo? Ate, sinasabi niyo na kaibigan niyo siya? Kaibigan? Ni maging kaibigan niya. Wala akong karapatan. Ay ate, nagbibiro ka lang naman. Kayo ang Black Rose ng lungsod ng dagat, Reyna ng Anino. Pinamumunuan niyo ang buong underground ng lungsod ng dagat. Sino pa ba ang hindi niyo magiging kaibigan? Tama na. Kung gusto mo mabuhay ang Pamilya Liwanag, ngayon, magpakamatay ka na. Gloria Mendoza, tinawag na nga kitang ate. Akala mo ba takot ako sa'yo? Ang totoo niyan, nakabingwit na ako kay Migs. Sa loob ng 3 araw, si Migs na ang magiging hari ng lobo. At doon, ang 3 mandirigma ng pangil ng lobo, pati si Senyor Tony, ay darating para koronahan si Migs. Kahit ikaw pa ang reyna ng anino ng lungsod ng dagat, pag si Migs na ang hari ng lobo, ang tapusin ka ay isang salita lang. Magiging hari ng lobo lang? Ganyan ka na kayabang? Hoy, tanda ito. Ang sandalan mo para banggain ako. Pero tandaan mo to, ang sandalan mo, sa harap ko, wala yan. Ang sandalan mo ay yung tinatawag na magiging hari ng lobo, basura lang. Ang lakas ng loob mong insultuhin si Migs. Ano ngayon? Hindi kami gumagalang. Gloria Mendoza, binabalaan kita. Huwag kang manggulo. Subukan mo kong galawin. Si Migs ang mapapahiya. Ano ngayon kung ginalaw ko? Ano ba yun? Tandaan mo to. Ang sandalan mo ay isa lang reyna ng anino ng lungsod ng dagat. Pag si Migs na ang hari ng lobo, ang tapusin siya ay isang salita lang. Ililibing ko na ba silang lahat?
Gloria! Tanghina! Sinalo ba ako? Ayokong may tuko rito. Sabihin mo kay Miguel de la Cruz na pumatay ng tao at mga api. Sa 3 araw, hindi siya magiging hari ng lobo. Sabi to ni Benigno Santos. Lumayas na kayo. Tay, sa ospital tayo! Huwag, makinig ka. Kasalanan ko. Napabigat lang kita. Tay, teka, huwag na. Sa ospital muna tayo. Marikit, kapag di ko pa sinabi, huli na ang lahat. Ikaw ang pinaka-inaalala ko. Kasalanan ni tatay. Wala si tatay sa sarili. Hindi kanya maprotektahan. Tay, huwag po ganyan. Binuhay niyo ako ng 11 taon. Kahit gaano pa kahirap ang buhay sa inyo, tanggap ko po. May tatay si Marikit. Nagkamali yata ako. Napabigat lang kita. Patawad. Tay, tama na po. Pakiusap po. Sa ospital muna tayo. Sa ospital muna tayo. Makinig ka. Kapag di ko pa sinabi, huli na ang lahat. Ang totoo, hindi ako ang tunay mong ama. Pa, ano sinasabi mo? Ana, nung inampon kita, nasayo ang palamuti ng pangil ng lobo. Baka ito ang iniwan sayo ng tunay mong ama, isang pahiwatig. Miss ko na si Papa. Titingnan ko lang to. Babalik si Papa. Hawakan mo. Ingatan mo to. Hanapin mo ang tunay mong ama. Siya dapat alagaan ka. Maputi. 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 Ikaw. Kumising ka! Kuya, sabihin mo, sa mundong to, totoo bang tayong mga walang kapangyarihan ay dapat lang mamatay? Bakit? Bakit yung mga masasama ay nakakalusot lang? Panatag ka lang. Walang makakatakas. Ipababayad ko sa kanila ang dugong pinatay nila. Tay, ito ang paborito mong alat. Dati, di mo to ginagastos. Ngayong wala ka na. Tay, sa susunod na buhay, huwag mo na akong kilalanin bilang anak mo. Kasalanan ko lahat. Marikit, hindi na mabubuhay. Magpakatatag ka. Kuya, mabait ang tatay ko. Binigyan niya ako ng pag-ibig. Binigyan niya ako ng tahanan. Sa buong buhay niya, wala siyang ginawang masama. Pero ito, ang sinapit niya. Paano ko ito matatanggap? Manuel Santos, salamat sa pag-aalaga sa anak ko sa maraming taon. Ang utang na loob ko sa iyo, ako, si Benigno Santos, hindi ko malilimutan. Hari ng Lobo, hindi mo ba papatagpuin ang anak mo? Hindi pa. Nandiyan na ba si Antonio? Nandiyan na po. Anak, tiyak, para sa inyo ni Tito, hahanapin ko ang katarungan. Tara, siya mo na. Maligayang pagdating, Hari ng Lobo! Maligayang pagdating, Hari ng Lobo! Tungkol kay Miguel de la Cruz, may alam ka ba? Alalay si Miguel ng prinsipe ng Hilaga. Napakayabang niya. Prinsipe ng Hilaga. May palak mag-aklas. At saka... At nalaman ko rin, ang pagkamatay ng asawa mo ay posibleng may kinalaman sa prinsipe ng Hilaga. Ano? Uwi na ako. Mahal, ano mangyari sa'yo? Mahal, kisingin mo ako, mahal. Mula ngayon, aalis na ako sa pangkat ng lobo. Ang pagpatay sa asawa ko, ako ang gaganti! Sa tatyong araw, malalaman na ang katotohanan. Ipadala mo sa kanya ang bakal ng hari ng lobo at ipahayag sa lahat na ako bilang hari ng lobo ay dadalo.
Boss, ang bakal ng Hari ng Lobo ay simbolo ng Hari ng Lobo. Ipapasa mo pa rin ba sa kanya ang trono? Gawin mo ang sinabi ko. Opo. Para lang mahanap ni Miguel ang bagay na puso, napatay na niya ang mahigit 100 tao para sa puso. Isang hayop na walang konsensya. Bakit siya ang magiging hari ng lobo? Hindi siya karapat-dapat. Ang bakal ng Hari ng Lobo, dapat may dugo. At ang dugong yan bukas ay sa kanya. Yung puso, nahanap na ba? Mix, yung nasa 40s, matandang yon. Biglang sumulpot at niligtas ang babae. Tsaka, may backer pa siya. Si Reyna ng Anino, si Gloria Mendoza. Wala po kami magawa sa kanya. Walang kwenta. Puro pahirap. Pala, yung si Benigno Santos, yung matandang yon. Sinabi pa niyang, di ka karapat-dapat maging hari ng lobo. Sabi niya, di ako karapat-dapat. Sino ba siya? Isa sa 3 mandirigma ng pangin ng lobo, si Antonio Reyes, may nagbalita sa akin na ang nawawalang 18 taon na matandang hari ng lobo ay dadalo sa aking seremonya ng pagpasa ng trono. Congrats, Migs! Sa pagiging bagong hari ng lobo mo, malinaw na bilang ka sa kanya. Hayan na. Hintayin ko na lang na maging hari ng lobo. Saka ko sila pagbabayarin. Miguel, tahan-tahan po! Tara po! Mabuhay si Senyo Mix! Mabuhay si Ginoong de la Cruz! Tumayo na kayo! Salamat sa inyong lahat sa inyong oras na dumalo sa aking seremonya ng pagpasa ng trono. Sa buong buhay kong nasa digmaan, pinagkatiwalaan ako ng haligi ng bayan. At ngayon, inatasan niya ako na pamuluan ang pangin ng lobo at maglingkod sa bayan. Ako, si Miguel de la Cruz. Hinding-hindi ko bibiguin ang bayan. Isang batang bayani si Mix, karangalan ng bayan ng Agila. Siya ang ating huwaran! Tama! Ngayon, hindi lang darating si Kuya Tony para bumate. Pati ang matandang hari ng lobo ay nagpadala para sa kanya ng pamana ng hari ng lobo, ang bakal ng hari ng lobo. Kitang-kitang pagkilala sa kanya ng matandang hari. Ang matandang hari ng lobo, kahit nawala ng 18 taon, ang kanyang dangal ay patuloy na nagpapakaba sa labas. Sa mga taon na to, walang dayuhan ng nangahas na galawin ang bayan ng Agila. Ang makatanggap ng pagkilala mula sa isang ganitong bigatin, kitang-kita ang galing ni Migs. Napakagaling niya. Ngayong bumalik si Migs, ang mandirigma, at nasa trono ng hari ng lobo na parang dragon sa dagat at agila sa kalangitan. Lahat ng bigatin sa lungsod ng dagat ay may handog din para sa inyo. Tanggapin niyo po. Mabuhay si Migs! Tumayo na kayo! Narito si Marikit Santos. Pakiusap, Mix. Bigyan mo ako ng katarungan. Namahas kang pumasok at guluhin ang seremonya ni Migs! Teka, gusto mong ako ang magbigay sa iyo ng katarungan? Itong lalaking to, para mapasaya ka, ninakaw ang puso ko at pinatay ang tatay ko. Bilang bagong hari ng lobo ng bayan ng Agila, isang henyo. Hahayaan mo lang ba siyang gawin ang lahat ng gusto niya? Bilang bagong hari ng lobo, bibigyan kita ng katarungan. Pero, binibining Marikit, tulungan mo rin ako. Ano? Anong gagawin mo? Hiram lang ang puso mo. Pinatay niyo ang tatay ko at gusto niyo pa ang puso ko? Asa pa kayo? Dahil ayaw ni Binibining Marikit sa hustisyo ko, huwag mo kong sisisihin. Ramon, isa na lang ang pagkakatawan mo. Pag pumalya ka, patay. Ako nang bahala, Migs. Marikit. Si Migs, nakipaglaban para sa bayan. Ang puso niya ay malubang na sugatan. Sa buong lungsod ng dagat, ang puso mo lang ang pinakabagay. Ang puso mo, ialay mo. Malaking tulong yan sa bayan ng Agila. Bakit ako mamamatay dahil sa kanya? Ang buhay na mahirap ay walang halaga. Walang mag-aalala sa inyo. Pigilan siya. Tay! May mga taong mas mahalaga. Ang walang kwenta, kapag namatay, patay na. Gawin na. Teka. Bakit ka nandito? Ang sabi ko, para sa iyo at sa tatay mo, hihingi ako ng katarungan. Hindi ako pwedeng magbigo. Hoy, tanda. May daan ka sa langit, pero di mo tinahak. Sa impyerno, walang pinto, pero pumasok ka. Noon, dahil lang sa proteksyon ni Gloria, ginawa mo akong katawa-tawa. Ngayon, may bagong hari ng lobo na. Ikaw, wala ka ng takas. Para sa sarili mo, pumatay ka. At ikaw pa ang hari ng lobo.
Bagay ba si Migs? Ikaw na tanda, hindi kang masusunod. Tumahimik! Gloria, maya mo ang aso. Sa teritoryo ni Miguel de la Cruz, manakit ka? Pinag-isipan mo ba ang kahahantungan niyan? Pinupok ko na. Sa harap niya, anong karapatan mo, Miguel de la Cruz? Ako? Nagumpisa ako sa digmaan noong 18. Nang mag-isa lang, tinapos ko ang pinakamalaking sindikato ng Agila at ginawaran ng ranggong general. Hanggang ngayon, 100 tagumpay na ang nakuha ko. Bigay sa akin ng matandang hari ang bakal ng hari ng lobo para koronahan ako. Sa buong Agila, ako ang pinili ng lahat. Sa tingin mo, ako, sino? Ang matandang hari. Ang bakal ng hari ng lobo. Hindi para ikorona ka. Para saan pa? Para sa 80 milyong tao sa Agila, na tulad ni Manuel Santos, para hihingi ng katarungan sa'yo. Maghihingi ng katarungan? Akala mo ba ikaw ang matandang hari ng lobo? Alam mo ba na ako ang nag-utos kay Antonio Reyes na dalhin ang bakal ng hari ng lobo? Benigno, isa ka lang namang hamak na driver. Basura nga sa ilalim. Nagpapanggap ka pang matandang hari ng lobo? Ulo mo ba ay sinipa ng asno? Kung ikaw ang matandang hari ng lobo, ako ang tatay niya. Tama si Mon Liwanag. Haligi ng bayan ang matandang hari ng lobo. Wala siyang binatbat. Basurang nasa ilalim. Napapanggap ang hari ng lobo. Ang kapal na mukha. Tumahimik! Kayong mga bulag na basura! Gloria, ano masasabi mo? Isa ka namang reyna ng anino ng lungsod ng dagat. Pero isang hamak na driver ang nanirahan sa'yo. Sabi niya, siya raw ang matandang hari ng lobo. Huwag mong sabihin naniwala ka talaga. Siya ang matandang hari ng lobo. Ikaw talaga, bulag sa tunay na hari. Anong klaseng hari yan? Ang matandang hari ng lobo, nilipol ang lahat ng kaaway. Pinrotektahan ang bayan ng Agila at nagbigay ng walang hanggang kapayapaan. Nagpapanggap siya? Subukan mo. Ipapapatay ko siya. Ipapatay ako? Kahit si Antonio Reyes, wala siyang karapatang gawin yan. Hanggal! Ang lakas ng loob mong tawagin si Kuya Tony. Bakit pa si Tito Tony? Ako pala. Mapapatay na kita. Ikaw. Hindi ka bagay. Ako? Hindi bagay? Bilang bagong hari ng lobo, puprotektahan ko ang karangalan ng matandang hari. Siya ang pinuno ng bayan ng Agila, ang kanilang paniniwala. At siya ang aking inspirasyon. 18 taon nang nakaraan, pagkatapos ng digmaan sa hangganan, nawala na ang matandang hari ng lobo. At ngayon, sinasabi mong ikaw na matanda ang matandang hari? Insulto yan sa kanya. Insulto? Ang titulo ng hari ng lobo, ako ang nagbigay niyan. Kung ikaw ang magiging bagong hari ng lobo, yan ang tunay na insulto. Alam mo ba? Dahil nagpapanggap kang matandang hari, kaya kitang patayin. Pero, na yun ang araw ko, ang aking seremonya. Ayokong magkasala. Lumuhod ka't magmakawa. Palalagpasin kita. Lumuhod ka na! Walang kalam! Ikaw ang unang nagdala ng basurang yan at pumasok sa seremonya ko. May masamang balak at nag-aaklas. Nakakatawa! Kahit sino sa mga nandito ngayon ay kayang baguhin ang tadhana ng isang syudad. At ikaw, saan ka naman dapat umupo? Ipapakita ko sa'yo. Ito. Ang pwesto ko! Ito ang pwesto ko. Para sa matandang hari ng lobo ang trono na yan. Ang basurang tulad mo, uupo dyan. Bumaba ka dyan ngayon din. Alam ko. Kaya nga ako umupo. Sige, mukhang gusto mo nang mamatay. 3 minuto na lang, sisimula na ang pigi ng hari ng lobo. Darating din si Kuya Tony. Sa tingin mo, pag nakita ka niya, isang impostor, anong gagawin niya sa'yo? Kahit dumating pa si Antonio Reyes, sa akin lang siya luluhod at yuyuho. Hanggaw! Pinapunta ko siya rito ay pabor na sa kanya. Si Kuya Tony, hawak niya ang 32, lungsod ng bayan ng Agila, pati ang lahat ng sindikato. Sa isang galaw lang niya, maapektuhan ng bayan. Basura ka! Ang lakas ng loob mong laitin si Kuya Tony. Nung tauhan ko pa siya, hindi naman siya ganyan ka-importante. Migs, hayop yan! Impostor na ng hari ng lobo, sinisiraan pa si Kuya Tony. Ang dangal ng hari ng lobo, dinudungisan niya. Ang ulo ng basurang yan, pugutan na lang. At ialay kay Kuya Tony para magsilbing aral. Oo nga pala, pati tong babaeng to, nagdala pa ng kabaong para manggulo sa bulwagan ng hari ng lobo. Huwag din siyang patirihin. Sige, kaya bago pa dumating si Kuya Tony,
Tapusin na sila! Mga bantay! Sino ang mananahas? Gloria Mendoza. Talagang kakalabanin mo ako? Subukan mo siyang galawin, wala kang matatakbuhan sa buong bayan ng Agila. Wala akong matatakbuhan. Tingnan natin kung may matatakbuhan ako. Patayin sila. Sinong mangangahas sa hari ng lobo? Sino mangangahas sa hari ng lobo? Kuya Tony, sakto ang dating nyo. May tao rito na nagpapanggap na matandang hari ng lobo. Ako na ang bahala. Pagkatapos nito, siya ka na ang piging ng hari ng lobo. Ipapahama mo siya. Tama po, hindi lang siya nagpapanggap na matandang hari ng lobo. Sinabi pa niyang tauhan niyo siya. Ang ginagawa niya ay paglapastangan sa pangil ng lobo. Sa pagkamatay niya lang, mapapanatili ang danggal ng pangil ng lobo. Patayin siya! Tama po, ang hari ng lobo ay aming paniniwala. Hindi siya pwedeng bastusin. Ako na po ang bahala, Kuya Tony. Ganitong maruming trabaho, ako na po. Huwag na. Ako na lang. Espada ng Agila! Di ko akalain, Kuya Tony. Dinala niyo pala dito. Itong espada, kasama si Kuya Tony sa mga laban niya sa loob ng dekada. Narinig ko sa isang labanan. Si Kuya Tony, hawak ang espada ng Agila, mag-isa lang. Napatakot ang isang hukbo ng kaaway. Denidno Santos, isang hamak na tulad mo, mamatay sa kamay ni Kuya Tony gamit ang espada ng Agila. Karangalan mo na yan. Senyor Tony, patawad po. Wala po siyang kinalaman dito. Ako na lang po. Pakiusap po. Hayaan niyo na siya. Mariket, ayos lang. Kuya Tony, ano pong ginagawa niyo? Anong ginagawa ko? Siya ang matandang hari ng lobo. Kung hindi dahil sa matandang hari ng lobo na siya mismo ang parurusahan sa'yo, ang atake ko ay hindi lang ito ang scabbard. Mabuhay ang hari ng lobo! Lagot? Siya nga ang hari ng lobo. Imposible! Kung ikaw nga ang matandang hari ng lobo, bakit mo pa ipinadala ang bakal ng hari ng lobo para sa akin? Sinong nagsabing dahil binigyan ka ng hari ng lobo ng bakal ng hari ng lobo, ikaw na ang hari. Binigyan ka ng hari ng lobo ng bakal ng hari ng lobo para parusahan ka. Itong bakal ng hari ng lobo ay kayamanan ng bayan ng Agila. Matagal na itong kasama ng matandang hari ng lobo. May sarili na itong kaluluwa. Ang matandang hari ng lobo lang at ang piniling bagong hari ang makakabukas nito. Ikaw, subukan mo mismo. Magbukas lang ng bakal. Pero bago ko buksan to, ikaw muna ang subukan. Di ba sinasabi mong kinilala ka ng hari ng lobo bilang bagong hari? Sige, buksan mo yan para makita ko kung kaya mo. Sige, kapag nabuksan ko to, ikaw ang unang tatamaan, imposter. At ikaw, Antonio Reyes. Kahit makapangyarihan ka, ako ang bagong hari ng lobo. Ang atakihin mo ko, kamatayan na ang parusa. Sige, maging hari ka muna. Saka mo ako parusahan. Sige. Mamatay ka! Di niya mabuksan. Hindi kinilala si Migs ng matandang hari ng lobo? Yung lalaki. Siya na nga ba ang matandang hari ng lobo? Buksan mo, basurang bakal. Matandang kaibigan. Matagal na. Mukhang ang trono ng hari ng lobo. Hindi ka karapat-dapat. Anong sinasabi mo? Walang galang, Miguel de la Cruz! Ang lakas ng loob mong bastusin ang matandang hari ng lobo! Kahit na kanina, di ko mabuksan ang bakal ng hari ng lobo dahil naman hindi dumating ang matandang hari ng lobo para ako mismo koronahan. Kung talagang ikaw ang matandang hari ng lobo, di buksan mo para makita namin. Tama! Buksan mo kung kaya mo. Patingin na! Imposible! Isang hamak na driver lang, tapos ikaw pang matandang hari ng lobo. Hey, mga talagang makukulit. Ang pagkatao niya, bakit niya patutunayan sa inyo? Takot ka, no? Takot ka na ba? Tingin ko, takot na siya. Kung hindi, buksan niya ang bakal ng hari ng lobo para makita namin. Bago! Now! Plano ko nang gamitin ang bakal ng hari ng lobo para sa mga inapi at ipaglaban ang katarungan. Sige, mayon din. Patutunayan ko sa inyo. Pura forma, buksan mo na. Mahal. Gising. Mahal.
Tito! Alam ko na, hindi ka ang matandang hari ng lobo! Antonio Reyes, wala ka talagang mata! Kagalang-galang na hari ng lobo. Nagbabalik lang po ang mga alaala niya tungkol sa masamang nangyari. Benigno Santos, pinahanga mo ako. Hindi mo lang niloko ang reyna ng Anino, pati ang isa sa 3 mandirigma ng pangil ng lobo, si Antonio Reyes, niloko mo rin. Pero hindi mo ako maluloko. Ngayon, papatayin kita para sa matandang hari ng lobo. Miguel de la Cruz, anong gagawin mo? Bilang bagong hari ng lobo, puprotektahan ko ang dangal ng pangkat ng lobo. Kapag hindi siya namatay na yon, hindi ba't kahit sino ay pwedeng magpanggap na siya? Ang tangal ng pangil ng lobo ay hindi ko lang binabantayan. Hoy, tanda! Inamin mo na ba? Ang dangal ng pangil ng lobo ay sa milyon-milyong na buwis ng buhay para sa bayan. Ang kanilang mga kaluluwa, hindi sa tulad mong hayop na pumatay ng daan-daang inosente para mabuhay. Namatay sila dahil sa akin. At dapat silang magpasalamat. Wala namang halaga ang buhay nila. Pero ang buhay nila ay kapalit ng buhay ko. At ako, kaya akong protektahan ang mas marami. Ako ang nagbigay halaga sa kanila. Ngayon, ako na ang hari ng lobo. Kaya gamitin natin ang dugo ninyo bilang alay sa aking pag-upo sa trono. Lahat! Handa! Miguel de la Cruz, nag-aaklas ka ba? Kayo ang nag-aaklas! Kayo ang unang nagpanggap bilang matandang hari ng lobo. May masamang balak? Ngayong nahuli ko kayo, dapat kayong parusahan. Miguel de la Cruz, gusto mo lang ba ang puso ko? Kapag namatay ako, hindi ka rin mabubuhay. Kapag namatay ka, lahat ng tao rito, sasamahan kang mamatay. Kahit di ako mamatay, hindi mo rin sila palalampasin. Kung ganun, mas mabuti pang mamatay kasama sila para di na matirang buhay ang tulad mong salot. Marikit, bitawan mo yan! Teka! Anong kondisyon mo? Palayain mo si Tito at ibibigay ko ang puso ko. Hindi pwede. Napanggap siyang matandang hayang lobo, kamatayan ang parusa. Kung ganun, ang puso ko, hindi mo makukuha. Marikito, kama lang. Kami, wala naman talagang malaking hidwaan. Pagbibigyan kita, malalayain ko siya. Tito, umalis na kayo. Marikit, bitawan mo yan! Tito, salamat po sa pagdating niyo para ipagtanggol ako. Kahit wala tayong ngapala, pero pinaniwala niyo ako na may katarungan pa rin. Tito, alis na po kayo. Ang binigay niyo para sa akin ay sapat na. Ayokong isugal ang buhay niyo. Marikit, bitawan mo yan. Tiwala lang. Hindi nila tayo magagalaw. Tito, muna nang makita kita, parang familiar ka sa akin. Parang tayo nagkita na dati. Pagkasama kita, parang ligtas ako at kampante. Parang ikaw na yata ang tunay kong ama. Pero paano naman magkakaganon? Ngayon, iisa na lang ang pagsisisi ko. Na hindi ko man lang nakita habang buhay ang tunay kong ama. Hindi ko alam kung kumusta na siya o ano na ang itsura niya. Hindi ko alam kung alam niya na may isa pa siyang anak na di pa niya nakikita. Marikit, ang totoo, ako ang tunay mong ama. Tito, salamat bago ako mamatay. Natupad ang pamarap ko sa tunay na ama. Alam ko niloloko mo lang ako. Hindi ka niloloko ni Papa. Marikit, ibaba mo yan. Pangako, ligtas si Papa. Ligtas ka rin. Matandang to, magaling umarte Una, matandang hari ng lobo ka. Ngayon, ama na niya. Bakit di mo sabihin na anak mo ako? Miguel de la Cruz, subukan mo pang laitin si Tito. Magpapakamatay ako. Sige, tama ng satsat. Dali na. Huwag! Tito, umalis ka na. Kapag namatay ako, pakiusap, inibig mo ako sa tabi ng ampun ko para maalagaan ko siya. Huwag! Bitawan niyo siya! Ramon, ibigay mo yan! Magpapakamatay ka pa? Sa huli, hindi ka makakatakas sa akin. Migs, sa tingin ko, nabawi ko na, di ba? Magaling. Pag ako ng hari ng lobo, papatayin ko si Gloria. At kayo, ang pamilya Liwanag,
ang magiging bagong hari sa ilalim. Ninamantaan mo pa ako? Bitawan niyo ang anak ko! Ang anak mo. Dahil mahalaga siya sa'yo, hayaan kitang makita ang puso niya kung anong itsura. Tito, takbo na! Hayaan mo ko! Takbo na! Hindi siya makakatakas. Miguel! Subukan mo lang siyang galawin, ang pamilya de la Cruz. Isusunod ko sa kanya. Takot na takot ako. Uubusin niya raw ang pamilya ko. Naniniwala ka? Siyempre hindi. Kayo? Hindi! Pero ako, naniniwala! Curious na curious ako. Anong paraan mo para ubusin ang pamilya ko? Hindi kaya gamit ang pagkahari ng lobo mo para utusan ang pangkat ng lobo? Pamilya de la Cruz, uubusin ko kayo. Sige, maghihintay ako. Tingnan ko kung paano. Tingnan mo. Ang sarili mong anak habang inilalabas ang puso niya. Kakakilig, di ba? Papa, nasaan ka? Hindi! Bitawan mo siya. Bitawan mo siya! Bakal ng hari ng lobo, 3 palaso! Unang palaso, patayin ang mga walang utang na loob! Ikalawang palaso, ubusin ang mga walang konsensya! Ikatlong palaso, tapusin ang mga mapalapi at walang respeto sa batas! Marikit! Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Atutado ako ng prinsipe ng Hilaga. Pag pinatay mo ko, hindi kanya palalampasin. Prinsipe ng Hilaga? Siya ang pinuno ng Hilagang Rehiyon. May hawak siyang sandata. Pinamumunuan ng 100,000 sundalo. At isa pa, pinsan siya ng puno ng bayan. Di ko akalain, si Migs pala ang adoptado niya. Kahit siya pa ang matandang hari ng lobo, pero ngayon, hindi na sa kanya ang panahon. Sigurado akong di niya kayang patayin si Migs. Ang buong mundo ay sakop ng hari. Naglingkod ako sa bayan ng Agila. Nagdugo para sa puno ng bayan. Kung hindi ka ngayon sa harap ng abo ni Manuel Santos, luluhod at hihingi ng tawad. At sa harap ng anak ko ay magsisisi na yung susunod na taon, araw ng kamatayan mo. Kahit ang prinsipe ng Hilaga, di kanya maililigtas. Akala mo ba na sa gitna ng maraming henyo sa bayan ng Agila, ako ang naging pinuno dahil saan? Taas mo yung mata mo, tingnan mo. Tingnan mo mabuti! Hayop ka! Anong bagay to? Ang selyo ng prinsipe ng Hilaga. Kontrol nito ang 80% ng hupo ng bayan ng Agila. Kuya Ben, huwag mo maliitin. Ano kung ikaw ang hari ng lobo? Papatayin mo ako. Di ka pa sapat. Ano kung prinsipe ng Hilaga siya? 18 taon na siya nagpapalakas. May masamang balak. Ngayon, tinanggap ka pa niyang walang awa, isang hayop na ampon. Bawat isa riyan, sapat nang ikamatay niya ng 10 beses. Ang lakas ng loob! Nung kinilala ko si prinsipe ng Hilaga bilang ampon, sinabi niya sa akin, pwedeng patay ng kahit sino dahil ikaw ang ampon ng prinsipe ng Hilaga. gusto ko lang ang puso ng hamak na to. Isang puso lang. Kung gusto ko, ang puso ninyong lahat, babalatan ko. Anong magagawa mo? Hayop, tawagin mo si prinsipe ng Hilaga. Tingnan natin, matapos ang 18 taon, kung may lakas pa siya. Para patayin ang isang asong nagtiis ng 18 taon. Bakit pa kailangan ng ampon ko? May hawak akong selyo. Kaya akong iutos ang lahat ng bantay ng prinsipe ng Hilaga. Sa isang iglap, gagawin kitang pulbos. E di ipatawag mo sila. Atat ka bang mamatay? Ang palasyo ng Ilaga. Wala kasi mga bantay nila. Kahit ikaw pang hari ng lobo, 18 taon na. Iba na ang lahat. Sino pa bang nakakakilala sa'yo? Kahit sa ating taon akong nawala, pagkakita nila sa akin, luluhod pa rin sila. Wala akong paki sa'yo. Namatay ang tatay ko dahil sa akin. Ayokong madamay pa ang iba. Mariket, hanggang ngayon, di mo pa rin ako kinikilala bilang sarili mong ama. Putang ina, ang baga nyo! Ayaw nyo mamatay? Luhod na kayo at magmakaawa. Isa pa, gago. Papatayin kita ngayon din. Huwag na kayong magsalita. Gusto mo lang ba ang puso ko? Sa'yo na, pero huwag mo nang guluhin ang iba. Sige na. Market, wag.
Matandang to. Anong gagawin mo? Umaasa ka lang sa prinsipe ng Hilaga, di ba? Ipapunta mo siya. Tingnan natin kung mangangahas siya. Kung gusto mong mamatay, pipigyan kita. Pantay! Pati ang selyo ng prinsipe ng Hilaga, sinaktan mo. Tingin ko'y ayaw mo nang mabuhay. Palalagpasin kita ngayon. Sabihan mo ang prinsipe ng Hilaga para hanapin niya ako. Dahil lang ba sa babaeng yan, gagaliting mo ang prinsipe ng Hilaga? Hindi siya basta-basta. Anak ko siya. Talagang tatay kita? Marikit, kasalanan ko noon. Pinabayaan kong mamatay ang nanay mo. 18 taon tayong naghiwalay. 18 taon din kitang pinaghirapang hanapin. Buti na lang may awa ang Diyos. Sa wakas, nahanap na kita. Imposible. Sabi mo tatay kita? Anong ebidensya mo? Kamukhang kamukha mo ang nanay mo. Sabo ka na ngayon. Ang peklat sa likod ng tenga mo. At yung bigay sa'yo ng ampon mong tatay, ang palamuti ng pangil ng lobo. Noon kaarawan mo, ako mismo ang naglagay niyan sa'yo. Sa dami ng ebidensya, hindi ka pa rin naniniwala na tatay mo ako. Tay! Ma! Ano ngayon kung anak mo siya? Lumayas ka na. Gusto mong magiganti? Hanapin mo ako. Sige, humanda ka. Subukan ninyong galawin ang anak ko! Tumabi! Hamang Hari, dumating na po kayo! May nagpapanggap na matandang hari ng lobo rito at balak po kong galawin. Benigno Santos, matagal na tayong di nagkita. Akala ko'y patay ka na. Di pa nababayaran ang pagpatay sa asawa ko. Paano ako mamamatay? Hindi ba't 18 taon nang patay ang asawa mo? Di mo man nang maipangtanggol ang asawa mo. Paano mo pa ipangtanggol ang bayan? Bumalik na ang hari ng lobo. Lahat na latraso sa akin, babayaran ninyo. Ang hari ng lobo ay bumalik? 18 taon nang nakalipas, inabandon mo ang hangganan dahil sa pag-ibig. Kaya napinsala ang bayan ng Agila. 18 taon na, akala ko'y namatay ka na sa labas. May mukha ka pang sinasabi na bumalik ka? Karap. Kung di dahil sa huli mong tulong, wala na sana ang hukbo ko. Nakipaglaban ako hanggang sa huli, kaya di ko na nailigtas ang pamilya ko. Sa 18 taon na to, naglaho ang pamilya ko, habang ikaw, nasa pwesto ka. Masaya ka bang maging prinsipe ng Hilaga? Pinagtanggol ko ang bayan. Nagdurugo ako sa labanan. Kaya nararapat lang na ako ang prinsipe ng Hilaga. Nararapat? Kaya mo pala kinukonsinti ang anak mo na manakaw ng puso ng iba para mabuhay. Bilang prinsipe ng Hilaga, may milyong sundalo ako. Ang anak kong si Migs naglaban para sa bayan, kaya nasira ang puso niya. Ang buhay ng basurang yan ay kapalit ng kinabukasan ng bayan ng Agila. Anong masama doon? Prinsipe ng Hilaga ka! Nasabi mo ba yan? Ang gawain ko, hindi mo ako dapat sermunan! Prinsipe, binuksan na ng hari ng lobo ang bakal ng hari ng lobo. Pinatunayan niya ang pagkatao niya. Ngayong bumalik na siya na ang hari ng lobo ng bayan ng Agila. Binuksan ang bakal ng hari ng lobo at magiging hari ng lobo na agad. Kung ganon, kahit sinong dalhin ko rito, basta't mabuksan ang bakal ng hari ng lobo, magiging hari ng lobo na agad. Antonio Reyes, binabaliwala mo ba ako, ang prinsipe ng Hilaga? Binabaliwala mo rin ba ang puno ng bayan? Ang trono ng hari ng lobo, ako na ang uupo! Tumahimik! Tumahimik ka! Isang hamak sa harap ko pa na nangahas ka magmayabang! Ngayon, ako, ang prinsipe ng bayan ng Agila, ay ipinapahayag sa lahat na hindi ka bagay na maging hari ng lobo! Sinong payag? Sinong tututol? Ako ang payag! Hoy, Tanda! Tingnan mo, grabing galit na lahat, no? Kung gusto kong umupo, mapipigilan mo ba ako? Hanggal hamak na tao! Nanggangahas ka sa akin? Bakit? Hindi ba tao rin ang hamak? O baka naman, lahat ng ito ay ikaw, prinsipe ng Hilaga, ay niloloko ang mga tao. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Ayon sa patakaran, ilabas ang tanda ng hari ng lobo, ang alahas ng 2 lobo, at itatayo kita sa trono. Ilabas mo! Hindi mo na mabibigay, no? Sabi ko na nga ba, ang makakapatay kay Miguel de la Cruz ay di pa isinisilang! At kayo, susunod na ang mga ulo ninyo! Hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon! Nasa harap nyo na ang pagkakataon! Sayang, kayong mga hamak, ayaw nyong tumigil sa paghamon sa akin! Ngayon, ipapamatay ko kayo nang may alam kayo! Ang palamuti ng 2 lobo, di ba? Tingnan mo. Ano to? Imposible!
Nung nagretiro ka noon, nakita ko mismo na ibinigay mo to sa haligi ng bayan. Ngayon, bakit nandito pa to? Oo, binigay ko nga ito sa haligi ng bayan noon. Pero bago ang seremonya ng pagpasa ng trono, sinuot loob na niya itong ibinalik sa akin. Paano mapatutunayan kung totoo ang alahas ng dalawang lobo? Sa 18 taon, suot ng haligi ng bayan ng alahas. Matagal nitong sinipsip ang aura ng pinuno at magkadugtong na ang isip nila. Kapag nasira, darating ang haligi ng bayan. Kalokohan! Prinsipe, kung di ka pa rin naniniwala, mapustahan tayo? Pustahan? Anong ipupusta mo? Ang buhay ko! Kung peke ang palamute, mamamatay ako. Kung totoo, gusto kong ikaw at si Miguel de la Cruz ay mamatay sa harapan ko. Sige, papayag ako. Pero kulang pa yan. Anong ibig mong sabihin? Ang buhay mo ay walang halaga sa akin. Ang gusto ko ay puso. Ang puso ng anak mo. Sige, bilang prinsesa ng lobo, may dugo ako ng hari ng lobo. Ngayon, kami ng aking ama ay sasabayan ka sa pustahan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sige! Bakit ganito? Puro palabas. Di ba sabi mo kapag nasira ang palamuti, darating ang haligi ng bayan? Nasaan siya? Bigyan mo ako ng 3 minuto. Malalaman natin sa 3 minuto. Bibigyan kita ng 3 minuto. Simula na ang 3 minuto. Oras na! Nasaan ang puno ng bayan? Binigyan ka na, pero wala ka rin kwenta. Patayin siya. Prinsip, kasalanan ko po lahat. Wala po silang kinalaman. Ako na lang po ang patayin niyo. Prinsipe ng Hilaga, subukan mo lang siyang galawin. Magkakalaban tayo. Sinangga ang bala. Tao ka pa ba? Hindi pa rin nagbabago. Pero mamamatay ka ngayon. Lagot, nasa panganib ang hari ng lobo. Narito na ang puno ng bayan! Puno ng bayan! Hari ng lobo. Sa 4 taon, nagtiis ka. Naramdaman ko ang alahas ng 2 lobo. Kaya agad akong pumunta. Puno ng bayan, isang traidor. Nawala sa hangganan 10 taon na at may ganapang gumalik. Anong karapatan niya? Walang galang! Walang galang! Prinsipe ng Hilaga, ang lakas ng loob mo! Si Hari ng Lobo, ang karangalan ng bayan ng Agila. Sa gitna ng 100,000 kaaway, niligtas niya ang buhay ko. Ang kalahati ng dugo ko ngayon ay sa kanya. Ang paglapastangan mo sa kanya ay paglapastangan sa akin. Ano? Mag-aaklas ka? Hindi po. Ito ang alahas ng 2 lobo. Binigay ko kahapon sa Hari ng Lobo. May tutol ba kayo? Hindi po. Puno ng bayan! Hindi ako payag! Ako ang bagong hari ng lobo at siya walang galang! Walang galang! Dinukot mo ang puso ng tao para mabuhay. Walang batas! Paano kita palalampasin? Bantay! Ikulog siya sa pihitan ng langit! Ama! Ama! Ama, tulong! Ama! Hari ng Lobo. Sino siya? Sino? Ano ko mula? Nanglinton. Nakita na kayong mag-ama. Isang dakilang biyaya nga. Sa loob ng 3 araw, ipagdaraos ko ang piging ng agila para sa inyo, para ipagdiwang ito. Salamat po. Ang anak mo, malubha ang tama. Dalhin mo muna siya sa ospital. At para sa hayop na si Miguel de la Cruz, pagkatapos ng paglilitis bukas, kiyak na mapapahamak siya. Ipagkakaloob ko ang hustisya. Kamahalan! Naglingkod si Miguel para sa bayan. Pakiusap, kamahalan, maawa po kayo! Hindi sapat ang gawa niya. Nagawa niya ang isang napakalaking kasalanan. Paano ko siya palalampasin? Pero, tama na. Desidido na ako. Magbabayad ka!
Marikit, nahanap to ni Papa dati sa kotse. Ngayon, sa'yo na ulit. Salamat, Papa. Ay, kasalanan ko. Nahirapan ka. Papa, huwag po kayo masisisi. Lahat ng ito ay dahil kay Miguel de la Cruz at sa mga masasamang tao. Ngayon, napalusahan na siya. At pinagkasundo pa tayo ng langit. Masaya na po ako. Pag nakuha ko ng hustisya para sa nanay mo, tayo mag-ama ay magkakasama na habang buhay. Walang makakahiwalay sa atin. Alam niyo na po ba kung sinong pumatay kay Mama? Sa tingin ko, alam ko na kung sino. Pagpupugay po, prinsipe. Tumayo ka. Pinatawag niyo po ako, prinsipe. Ano po ang utos? Ang anak kong si Miguel de la Cruz ay ikinulong ng puno ng bayan. Mamayang gabi, iligtas mo siya. Masusunod po. Pagkatapos nito, may isa pa akong utos para sa iyo. Masusunod po. Tumayo kang maayos, gago. Paano ka napunta dito? Nakaw. Anong klaseng tao ang nakakulong sa selda ko? May kasama ka ba? Wala. Ganit na lang. Lumuhod ka, tawagin akong Senyor de la Cruz. At magiging tauhan na kita. Lumuhod ka! Senyor de la Cruz. Tumayo ka na. Yung matandang si Benigno. Papatayin ko siya balang araw. Tulong! May nagpapalaya! Si Padre to! Pinapaligtas niya ako! Migs. Tara na? Tawag mo na akong senyor. Paano ko iiwanan ng kapatid ko? Ang pinagkakatiwalaan ko lang ay ang mga patay. Masusunod. Nasaan si Benigno Santos? Nasa ospital ng lungsod ng dagat, inagamot si Marikit. Oras na. Nadalawin siya. Ang puso ko ay di na makapaghintay. Sa kwartong to ako, matutulog. Sir, wag po kayo manggulo. Hospital po to. Huwag niyo siyang istorbohin. Paano ba makakuha ng kwarto? Hoy, bakit mo ako sinasaktan? Ano kung sinaktan kita? Kahit patayin pa kita, anong magagawa niyo? Isang hampas lupa na tulad niya. Karapat dapat ba sa ganitong VIP room? Anak siya ng hari ng lobo. Kapag nagpatuloy ka pa, hindi ka palalampasin ng hari ng lobo. Ha? Tandang hari ng lobo, ha? Naharap ng prinsipe ng Hilaga. Wala siyang kwenta! Kung hindi lang sa suporta ng haligi ng bayan, sa seremonya ng pagpasa ng trono, matagal na siyang patay. Ano ba pinagyayabang mo? Prinsipe ng Hilaga? Ito, takot ka na! Takot ka na? Ang hampas lupang to, itapon mo sa kama. Akin na to! Babala sa'yo, subukan mo lang akong galawin. Hindi ka palalampasin ng tatay ko. Si Miguel de la Cruz, nakakulong na ng haligi ng bayan. Gaano ka ba katagal magyayabang? Tandaan mo to sa buong mundo. Wala ni isang piitan ang makakapigil kay Ginoong Miguel.
Sa totoo lang, nakalaya na si Gino Miguel! Ano? Imposible! Binibining Mariki. Matagal na, ha? Miguel de la Cruz! Di ba inuuli ka na haligi ng bayan? Aba, ang inosente mo naman. Sa buong mundo, walang makakapigil sa akin. Hindi pa isinilan! Bakit ka nandito ngayon? Ano kailangan mo? Pareho lang sa dati. Ang puso mo. Imposible! Kilala ko ng tatay ko. Hindi ko ibibigay sa'yo ang puso ko. Ayaw mo, ha? Kukunin ko na lang. Sugot. Ay! Don Miguel, hindi pa magaling si Marikit Santos. Kung aalisin niyo siya sa nayon, baka lumala pa ang kondisyon niya. Sino ka para makialam? Ang buhay niya, anong pakialam mo? Bilang doktor, tungkulin kong iligtas ang buhay. Kahit ang pamilya de la Cruz ay makapangyarihan at protektado ng prinsipe ng Hilaga at kayang gawin ang lahat, hindi pa rin ako takot sa'yo. Natikas ang ulo mo, Ganito na lang. Gusto ko ang mga taong may tapang. Kung ayaw mong mamatay ngayon, lumuhod ka sa akin, magpugay ng 3 beses, at tawagin akong Ninong. Baka patawarin pa kita. Miguel de la Cruz, huwag kang sumobra. Mamatay man, hindi mapapahiya. Aba, ang tapang mo, ha? Ang galing. Talaga. Ganito na lang. Palalagpasin na kita ngayon. Layas. Hara! Teka! Layas? Bakit mo siya pinapilayas? Pasyente ko siya. Responsibilidad ko siya. Ilan ba talagang ulo ninyo? Lahat kayo, kalaban ko? Migs, sa tingin ko, pabagsakin na lang natin siya. Karat ka rin, Yosya! Karat ka rin. Miss Marikito! Ano ginagawa nyo? Miss Marikito! Tika. Bitawan mo siya. Sasama ako. Huwag! Kalma lang. Dahil ang puso mo ay nasa kamay ko na. Kaya, maglaro muna tayo. Anong gagawin mo? Dahil gusto niyang ipagtanggol ka, kaya lumuhod ka para sa kanya. Huwag! Bitawan! Napasaya ako alam! Manahimik ka! Wala kang say dito! Idikit niyo siya! Adoptado ako ng prinsipe ng Hilaga. Napakalakas ko. Maraming gustong maging ama ko, pero walang paraan. Kayong mga to, binigyan na kayo ng tsansa, pero inutil kayo. Binigyan na kayo ng tsansa, pero inutil pa rin. Pwe. So paningin mo, ang dangal. Wala bang halaga? Ang mga to? Anong dangal nila? Ang mga to, wala ng dignidad. Ikaw! Nakalimutan ko na. Ang tatay mo pala, ang matandang hari ng lobo. Yung nagtago ng ipang taon. Isang mabahong matandang lanta. Sa kanya ka umaasa? Akala mo takot ako sa'yo? Huwag mo sabihan ganyan ng tatay ko. Hayop ka! Bali ang kamay mo. Sa kanya. Luluhod na. Huwag! Huwag kang luluhod! Daka, luhod. Tigil! Pa, balik ka na. Miguel de la Cruz, ang lakas ng loob mo. Nakatakas ka pa. Akala mo ba may kulungan sa mundo na makakapigil sa akin? Paulit-ulit mo nang ginugusto ang puso ng anak ko. Para sa bayan, papatayin kita. Sige, sige! Hoy, tanda! Akala mo dahil hari ka ng lobo, kaya mo nang gawin ang lahat. Tandaan mo to, may mas malakas pa sa'yo, may mas makapangyarihan pa. Sa harap ng prinsipe ng Hilaga, wala kang kwenta.
Migs, ipagtanggol niyo po ako! Patayin mo. Malaki ang pabuya ko. Anak ko ng prinsipe ng Hilaga. Kahit isang hibla lang, hindi ka niya palalampasin. Kung siyang may gawa nito, hindi ko rin siya palalampasin. Itong markang krus, saan galing? Kahit patayin mo ko, hindi ko sasabihin. Sasabihin mo? Hari ng lobo, maawa po, sasabihin ko. Itong tattoo, mula nang isinilaw ako, nasa akin na to. Pero, hindi ko rin alam ang ibig sabihin nito. Baka, pwede kang pumunta sa kasino ng Anino at hanapin si Itim na Dragon at tanungin siya. Sino si Itim na Dragon? Siya, ang pinakasikat na tattoo artist sa bayan ng Agila. Baka, alam niyang pinagmulan nito. Itong cross tattoo, may kinalaman ba to sa prinsipe ng Hilaga? Hari ng lobo, nasabi ko na lahat. Bitawan mo na ako. Alis na kayo. Huwag ko na kayong makita. Maghintay ka lang! Tara! Doktor, salamat sa pagtulong sa anak ko. Wala po yun, Hari ng Lobo. Kayo na po muna. Mauuna na po ako. Ayos ka lang ba? Pa, si Miguel, may kinalaman ba talaga siya sa pagpatay sa nanay ko? Sa loob ng 3 araw, pagkatapos ng piging ng agila na inihanda para sa'yo ng haligi ng bayan, hahanapin natin ang salarin at ipaghihiganti natin ang nanay mo. Si Benigno na naman. Opo. Bukod sa matandang yon, sino pa ba? Benigno, sobra ka na. Kapag di ko siya pinatay, siya ang magiging pinakamalaking hadlang sa paghahari ko sa bayan ng Agila. May naisip po akong plano, hindi ko lang po alam kung sasabihin ko. Sabihin mo na. Ito ang palamuti ng anak ni Benigno. Ayon sa nalaman ko, Tora ang susi para magkilala sina Benigno at ang anak niya. Nung seremonya ni Migs bilang bagong hari ng lobo, nagkita na sila. Pero dito inilabas ni Mariket. Subukan nating gamitin ito para patayin si Benigno. Ibig mong sabihin, lalagyan ng lason ang palamute, tapos maghahanap ng tao para magpanggap na anak niya, lapitan si Benigno at patayin ng walang kamalay-malay. Napakatalino nyo, prinsipe! Magandang palit-palit. Narito po. Magaling kang magbihis. Ang itsura ni Marikit, sasabihin sa'yo ni Ramon mamaya. Kunin mo itong palamute sa piging ng Agila sa 3 araw. Bibigyan ko siya ng tunay at peking prinsesa. Tingnan natin kung paano niya malalaman. Susundin ko po. Sa usaping gamot, alam ko po ang gagawin. Huwag po kayong mag-alala, prinsipe. Sige. Wala na siyang takas. 18 taong nang nakaraan, si Benigno, ang hari ng lobo, ay nag-utos kong lumaban para supilin ang rebelyon. Dahil dito, namatay ang asawa niya at nawala ang anak niya. Buti na lang, may awa ang langit. Pinagbalik sila 18 taon pagkatapos. Napakasaya ko, kaya inihanda ko ang piging ng agila para ipagdiwang ang kanilang muling pagkikita. Mahusay ang haligi ng bayan! Musika! Ang hari ng lobo. Nagpupukay po, haligi ng bayan. Huwag nang maging formal. Tumayo na kayo. Salamat po. Magandang araw ito. Sa pagkakataong ito, may anunsyo rin ako.
Para sa bayan ng Agila, inialay ng Hari ng Lobo ang buhay. Nagkamit ng maraming dakilang tagumpay at dinanas pa ang 18 taong paghihigante. Ngayon, nagkabalikan na ang mag-ama. Ako, ang selyo ng bayan ng Agila ay ibibigay sa Hari ng Lobo para pamunuan ng hukbo, protektahan ng bayan at para sa walang hanggang kapayapaan. Nagpapasalamat po. Ang selyong ito, 18 taon na itong nagaantay. Oras na para ibalik sa may-ari. Ako po, para sa bayan ng Agila, ipupuwis ko ang lahat hanggang kamatayan. Handa po akong mamatay para sa Hari ng Lobo! Sa digmaan hanggang kamatayan! Hanggat nandito ako, ligtas ang bayan ng Agila. Puno ng bayan! May masamang balak si Benigno! Dapat siyang patayin! Prinsipe ng Hilaga. Anong ibig mong sabihin? Benigno, para lang sa kapangyarihan, ginagawa mo ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Itong babae, hindi niya tunay na anak. Huwag kang magsinungaling! Ang mga patunay ay nagpapatunay na si Marikit ang tunay kong anak. Sabi mo lang, patunayan mo. Ang peklat niya sa likod ng tenga, ang itsura niya at ang huling salita ni Manuel Santos tungkol sa pagkatao ni Marikit. Paano siya hindi magiging anak ko? Ginagamit mo lang ang pagkilala sa anak mo para sa kapangyarihan. Huwag kang magsalita ng basta-basta! Prinsip ng Hilaga. Malaki ang issue nito. May ebidensya ka ba? Sa harap ng puno ng bayan, hindi ako basta-basta nagsasalita. Ang epidensya? Makinig kayo. Sa 18 taon, hinahanap ko rin ang anak ng Hari ng Lobo. Ayon sa impormasyon ko, nasa lungsod ng dagat ang anak ng Hari ng Lobo. Sa likod ng tenga niya, may peklat na palang bulaklak. Ang itsura niya ay kamukha rin ng yumaong asawa ng Hari ng Lobo. Pwedeng gawin yan, di ba? Sinungaling ka! Hindi ko to peke! Totoo lahat na nito! Kahit hindi mo to peke, ang pribadong tanda ng anak ng Hari ng Lobo, ang palamuti ng pangil ng lobo. Ilabas mo nga! Yung palamute, mula pagkabata, suok ko na. Papakita ko sa'yo ngayon din. Nasaan ang palamute ko? Di mo na mailabas, no? Naglaho na ang kasinungalingan mo, no? Pa, paniwala ka sa akin. May palamuti talaga ako. Marikit, kalma lang. Palagi akong naniniwala sa'yo. Benigno, niloko mo ang puno ng bayan. Pagtataksil sa pinuno, kamatayan ng parusa. Sabi mo peke siya. Ikaw, anong katibayan mo? Siyempre, may katibayan ako. Suko mo, ang hukbo mo, at pagbubuklurin ko kayo. Sige, payag ako. Salita ng lalaki. Walang babawi. Mga pantay! Alhiyo siya rito! Pagpupugay po, puno ng bayan. Puno ng bayan. Silang dalawa, bakit magkamukha sila? Anak ko ka? Tay, sa taon kitang hinanap. Ang hirap-hirap maghanap. Imposible! Hayop ka? Nangangahas kang mapanggap. Bago pa malinaw ang lahat. Bakit ka mananakit? Tay, nagbubulagan ka. Nagpapanggap siyang ako para lapitan ka. Sigurado may masamang balak siya. May masamang balak sa'yo, ikaw, di ba? Sabi mo, anak ka ni Tay. Anong ebidensya mo? May marka ako ng plum blossom. Magkamukha kami ng nanay ko. Yung mga sinabi mo, wala ba ako niyan? Ang ebidensya mo, maliit na maliit. Imposible! Mayroon pa akong kritisong ebidensya. Palamuti ng pangil ng lobo. Wala ka niyan. Akin yan! Ibalik mo sa akin! Hindi pa nga kita hinahabol sa pagpapanggap na prinsesa ng lobo. Ikaw pa nag-iinahite sa akin. Isa ka lang babae na papakantang bayaran. Akala mo magiging prinsesa ka na. Hasa ka.
Tay, nakalimutan niyo na ba? Ito palamute, binigay sa akin ni Manuel Santos. Sa harap niyo, bago siya mamatay. Sa akin to! Papa! Maniwala ka sa akin! Akin talaga yan! Tahan na, Marikit. Naniniwala si Papa sa'yo. Tama na! Itong palamuti lang ay hindi sapat para patunayan na anak kita. Benigno, hanggang sa huli, ayaw mong sumuko. Sa harap ng ebidensya, ayaw mo pa rin umamin? Tay, kinakampihan mo pa rin siya? Paano ba? Para kilalanin mo kung tunay na anak mo. Blood test. Pagsubok ng dugo. Sige, susundin ko si tatay. Pero tatay, ingatan niyo muna to. Baka may magnakaw. Simulan na! Bantay! 2 mangkok, 1 punyal. Ang hari ng lobo, magbigay ng dugo. Ngayon, nandito ako bilang saksi. Kapag may nagsinungaling, mamamatay sa parusa para linisin ang pangalan ng hari ng lobo. Panatarpo kayo, puno ng bayan. Malaki ang naiambag ng matandang hari ng lobo sa bayan. Kahit sino mangahas sa siraan ng matandang hari ng lobo, hinding-hindi ko palalampasin. Sobra ka na! Plastic, bakit ka mauna? Bakit ka mabukain kaya gusto mo mauna, no? Hayaan na kita. Hahaha! Nagalaw ang dugo! Siguro daw mag-ama sila. Mali kaya ang akala ko. Imposible! Imposible to! Wala ka ng laban. Nagsinungaling ka sa puno ng bayan. Mamatay ka na. Hindi pa ako. Bakit ako peking anak? Kailangan ba bang patunayan? Alam ng lahat na iisa lang ang anak ng matandang hari ng lobo. Huwag ka nang umasa. Bantay! Hulihin ang babaeng yan! Tumigil kayo! Hayaan niyo siya! Patestingan siya! Puno ng bayan, malino na ang lahat. Bakit pa kailangan ng ganito? Dahil ako ang naghahatol. Pat ito'y patas. Bakit hindi siya magpapates? Agad daw magpapasya. Pero tama na. Desidido na ako. Salamat po, puno ng bayan. Halika. Simulan na. Nagsama sila! Ang dugo ng dalawa, paano sila nagsama? Siyang may gawa nito! Sinisiraan mo ako! Walang galang! Hamak na taga-bundok! Ang lakas ng loob mong kontrahin ako! Prinsipe ng Hilaga! Nag-aaklas ka ba? Ulo ng bayan, siyang may gawa nito. Kung hindi, paano magkakadugto ang 2 dugo? Si Benigno Santos, may 2 anak na babae. Dahil di tayo makapag-ulat sa dugo, may isa pa akong paraan na pwedeng subukan. Anong paraan? Ang palamuti ng pamilya ng lobo, nakikilala ang may-ari. Ang taong matagal na nagdadala nito, kapag dumikit ang dugo niya rito, magpapakita ang imahe ng lobo sa buwan. Sige, sa paraang ito, alaman natin ang totoo. Tutol ako. Sayang lang sa oras ang paraang yan. Ako ka na ba? At bakit ako matatakot? Kung ganon, si Marikit Santos muna. Sige, patutunayan ko kung sino ang tunay na prinsesa ng lobo. Ano nangyari to? Peke pa rin. Bakit may reaksyon? Benigno, patunay na yan na naglihim ka sa puno ng bayan, di ba? May masasabi ka pa ba? Bago malinaw ang lahat, subukan niyo lang si Marikit. Puno ng bayan, may ebidensya na. Anong dahilan para hindi siya patayin?
Ang babaeng tulad niya, sinadya siyang lapitan ang hari ng lobo. Baka may iba siyang madilim na pakay. Kapag nagtagumpay siya, mapapahamak ang ating bayan. Hari ng lobo? Ano ba talagang nangyayari? Halata naman. Gusto ni Benigno ang hukbo. Plano niya to para makuha ang kapangyarihan. Akala ko ang tatay ko ay isang dakilang bayani. Di ko inakala na isa rin siyang hamap na naghahangad ng kapangyarihan. Huwag mo sabihin ganyan sa tatay ko. Impostora ka! Isa pa, papatayin kita! Wala akong pake sa ginawa ninyo para pagbintangan kami. Labarong taon kami naghiwalay. Hinding-hindi na kami maghihiwalay ni Papa. Ingay. Benigno! Nagtatasyoy ka! Tinatangka mo kadumi ng hukbo ng bayan ng Adila! Abusado sa kapangyarihan! Kapag di kita pinatay ngayon, magiging malaking banta ka sa inaharap! Bantay! Patayin ang taksil! Prinsipe ng Hilaga! Mag-aaklas ka ba? Kahit hawak mo ang selyo, matagal ko nang pinamumunuan ng hukbo. Sa akin, sila nakikinig. Puro ng bayan! Ginagawa ko to para rin sa bayan ng Agila! Uno ng bayan. Matagal nang nag-aaklas ang prinsipe ng Hilaga. Kahit mamatay pa ako, hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Tingnan natin kung anong kaya mo. Pa, tingnan mo. Ako nga ang anak mo. Patawad, anak. Pinahirapan kita. Nagpapanggap kang anak ko. Ano ba talaga ang pakay mo? Siyempre, patayin ka. Pinatay mo ang tao ko! Magkaaway na tayo! Ang dami mong pinagplanuhan. Gusto mo lang ang hukbo, di ba? Hindi ka magtatagumpay. Akala mo kaya mo kong patayin? Tingnan mo ang kamay mo! Paano? May lason sa palamuti niya. Benigno, patay ka na. Ako lang ang may lunas. Hindi kita ililigtas. Iniktas mo si Papa. Isang buhay kapalit ng isa. Ako na ang may hawak sa hukbo. Anong karapatan mo makipagkasundo sa akin? Huwag mo siyang pakiusapan. Matigas talaga ang buto ng hari ng lobo. Kung ganun, maghintay ka na lang ng kamatayan. Tawagin ang doktor! Huwag na. Miguel de la Cruz. Gusto niya lang ba ang puso ko? Sa kanya na. Basta iligtas niya si Papa. Huwag kang padalos-dalos. Ililigtas ko si Papa. Hindi na makapaghintay si Papa. Kapag ginawa mo to, paano ko sasabihin to sa Papa mo? Alam kong maintindihan ni Papa. 18 taon. Ang pagkikita, paghihiwalayan din. Ganito pala ang tadhana. Bakit ka nandito? Gusto mong iligtas ang tatay mo? Basta iligtas mo si Papa. Handa akong ibigay ang puso ko kay Miguel. Payag ka na ngayon? Ayaw kong mawalan pa ng pamilya. Kung malalaman ni Benigno na ginagawa mo to para sa kanya, masasaktan kaya siya? Gusto ko nang iligtas si Papa. Isang buhay kapalit ng isa. Gawin mo na! Ihatid mo na ang lunas sa kanya. Video. Para makita kong ininom niya. Tsaka lang ako kikilos. Alam kong darating ka. Handa na para sa'yo. May salita ako! Kita mo na ang video! Gawin mo na!
bayan. Nasaan si Marikit? Sabihin mo, nasaan ba talaga si Marikit? Ang gasun ko. Paano nawala ang gasun ko? Pinuntahan niya si Prinsipe ng Hilaga. Ano? Hayop na Prinsipe ng Hilaga? Ibinigay ni Marikit ang puso niya kay Miguel de la Cruz. Kaya ka binigyan ng lunas ng Prinsipe ng Hilaga. Marikit! Prinsipe ng Hilaga! Papatayin kita! Bitawan mo! Kalma lang muna. Ang plano natin ngayon ay kung paano patayin sina Prinsipe ng Hilaga at Miguel de la Cruz para kay Marikit. Pinatay niya ang anak ko. Wala akong paki kung sino siya. Papatayin ko siya. Kalma lang. 18 taon na. Alam ko nang ang Prinsipe ng Hilaga ay may balak mag-aklas. Sa tagal ng panahon, hinahanap ko ang kahinaan niya. May lihim siyang pabrika ng armas. May sarili siyang hukbo. Lahat ng tao sa palasyo ng Prinsipe ng Hilaga at ang mga tauhan niya, pati na ang kanilang mga armas, ay may markang krus. Ibig sabihin, pinatay din niya ang asawa ko? Na yon, pinatay pa niya ang anak ko. Kapag di ko siya winasak, hindi na ako tao. Kapag nakuha ang baril ng agila at siray ng pundasyon niya, tiyak na babagsak ang hukbo niya. Ipapabayad ko sa kanya ang dugo niya. Ang baho. Sir, first time niyo rito, no? May bonus ba pag first time? Anong bonus ang gusto niyo? Ano pwedeng laruin dito? May lahat dito. Mga bagay na inisip mo at mga bagay na di mo inasahan. Talaga? Gusto kong makita si itim na dragon. Busy si Kuya Rafael. Hindi siya napapakita. So, pwede siyang makita? Baka wala kayong ganyang tapang. Anong ibig mong sabihin? Russian roulette. Hindi ako mamamatay. Lalabas na siya para makipagkita sa akin, di ba? Sir, pag-isipan niyo po. Kapag nagkamali kayo, baka mamatay kayo. Mamamatay na ako. Ano naman kung mamatay ulit? Sige na. May naglalaro ng Russian roulette? Isa na namang walang takot mamatay. Ang tapang. Tingnan natin kung swerte siya. May dating din. Yung huli naglaro nito, siguro 2 metro na ang damo sa puntod niya. Kuya Rafael, isa lang siyang payaso. Tuloy na tayo. Babe, babalik ako mamaya, ha? Hintayin mo ako. Ikaw pala maglalaro ng Russian roulette, no? Ikaw si itim na dragon. Sabihin mo ang gusto mo. Sabihin mo sa akin ang mga ginawa mo para sa Prinsipe ng Hilaga na mga maduming gawain at ibigay ang baril ng agila. Naghahanap mo ng kamatayan ng matandang to? Ang baril ng agila ang buhay ni Kuya Rafael. Papatayin niya si Kuya Rafael. Sir, narinig niyo naman. Pinapalaban niyo ang Paraiso Casino. Nandito na ako. Alis ako dito kasama ang baril o mamamatay dito. Sige! May tapang ka. Payag ako. Fee, samahan mo siya. Opo, Kuya Rafael. Halika! Ang revolver! Di ko pa pala alam ang pangalan mo, kapatid. Renigno Santos. Chino, ang laro ng Russian roulette, alam niyo na siguro, may 6 na bala ang revolver at hanggang 5 lang ang pwedeng ilagay. Ako ang host, hindi kita pahihirapan. Ako muna sa unang round. Ikaw na. Sa tingin ko sa'yo, hindi ka na bumabata. Huwag ka na maglaro nito. Baka mauna ka pa sa magulang mo. Kawawa naman sila. Impulsive kasi ako. Walang thrill pag isa-isa. 5! Mas masaya pa 5. Gusto mo nang mamatay? 5 balagad. Anong atraso mo kay Prinsipe ng Hilaga? Pumatay siya sa asawa.
Walang kapatawaran. 18 taon na, pinatay ng prinsipe ng Ilaga ang pamilya ng hari ng lobo. Hindi kaya ang taong to, siya ang hari ng lobo. 5 bala para sa buhay at para sa karangalan. Payag ka, Kuya Rafael? Sige, matapang. Kapag nakalitas ka, magiging espesyal ka sa Paraiso Casino. Isang pagkakataon lang. Ikaw muna. Faye, buhay ka man o patay. Ang pamilya mo, aalagaan ko. Salamat po, Kuya Rafael. Ikaw na, Benigno! Ben! Huwag! Huwag na! Bakit ka nandito? Nabalitaan ko na nasa panganib ka, kaya agad akong pumunta. Ate Gloria, kahit isa ka sa pinakamayaman sa bayan ng Agila, pero itong laban namin sa kamatayan, sino ka ba? Para pakialaman ng prinsipe ng Hilaga. Bigyan kita ng $10 billion. Itigil ng pustahan. Pera? Akala mo ba kailangan ko ng pera? Pero sa tingin ko, si Benigno sa'yo, mahalaga pala, no? Grabe. Worth $10 billion. Ang buhay ko, hindi kanyan kamahal. Huwag! Para kay Rosalinda at Marikit, kailangan kong pindutin to. Lalong di kita maintindihan. Pero sa'yo, nakikita ko ang dating kakilala. Oh. Kanino? 18 taon na ang karangalan ng bayan ng Agila, ang hari ng lobo. Kuya Rafael, kilala mo ang hari ng lobo? Nagkita lang kami. Noon, ang hari ng lobo, mag-isa, pumunta sa digmaan. Ganyan din ang tingin niya. Salamat sa papuri. Huwag! Siya. Pinakabahan ko. Sabi ko, tiwala lang. Imposible. Ito, imposible. Maliban kung ikaw ang hari ng lobo. Kung hindi, imposible to. Tama ka. Ako ang hari ng lobo. Nandito ako para sa baril ng agila at patayin ang prinsipe ng Hilaga. Ikaw pala, ang karangalan ng bayan ng Agila, ang hari ng lobo ng bayan ng Agila. Anong ginagawa ni Kuya Rafael? Ginoong Santos, tuloy po. Hari ng lobo, naging tauhan ko po si prinsipe ng Hilaga noon. Pinilit lang po ako. Sa tagal ng panahon, siya po ay laging palihim na nagpapalakas ng sariling puwersa. Mag-aaklas po siya. Laging kinakabahan po ako. 18 taon na ang markang krus sa palasyo ng prinsipe ng Hilaga. Kayo pa ang may gawa. 18 taon na. Sa malaking laban noon, kami lang ang mga natirang kawal. Kung di ako niligtas ng hari ng lobo, matagal na sana akong patay. Ibibigay ko na ang baril ng agila para tuluan kayo na tapusin si prinsipe ng Hilaga. Si prinsipe ng Hilaga ang pumatay sa asawa mo. Kami ni prinsipe ng Hilaga. Siya ang mamamatay o ako. Itay, ganap na akong gumaling. Punta ka sa auction mamaya. Kunin mo ang selyo ng unang emperador para makapag-aklas tayo ng legal. Masusunod. Benigno! Paliw ka! Nasaan ang prinsipe ng Hilaga? Bakit ko sasabihin sa'yo? Di ka magsasalita. Papatayin kita. Ang puso ng anak mo, nasa akin na. Dugo ng anak mo, dumadaloy sa akin. Kaya mo ba akong saktan? Anong gusto mo? Madali lang sa'yo kung papatayin kita. Hayaan kitang mamatay ng pati-patay.
Rafael! Rafael! Nag-aaklas ka? Magkasabot kayo ng prinsipe ng Hilaga. Dapat matagal ka ng patay. Alis muna. Usapan namin to. Opo. Welcome to Market! Isa pang beses. Nasaan ang prinsipe ng Hilaga? Hindi ko alam. Sasabihin mo ba? Sa auction. Nasa auction ang prinsipe ng Hilaga. Anong ginagawa niya ron? Para makuha ang selyo ng bayan. Para atuwin ang trono. Walang katapusang kasakiman. Mamatay ka na. Nasaan ang bangkay ng anak ko? Sa palasyo. Ang puso ng anak ko. Para sa iyo. Hindi ka karapat-dapat. Ngayon, ipaghihiganti ko siya. Rafael, ibalik mo siya sa prinsipe ng Hilaga. Masusunod? Hahanapin ko ang bangkay ng anak ko. Kahit sino, kakalabanin ko. Rosalinda, marikit. Ipaghiganti ko kayo mayon din. Benigno, bakit ka nandito? Ako ang hari ng lobo. Sa ganitong okasyon, paano ako mawawala? Puro panggalan lang ang hari ng lobo. Ang mga bagay dito, daan-daang milyon. May pera ka ba? Huwag mo nang alalahanin yan. May paraan ako. Sige. Ang yabang talaga ng hari ng lobo. Tingnan natin ngayon kung gaano kakayaman para labanan ako. Tama na sa chat. Simulan na. Babalaan kita! Ito ang pinakamataas na auction. Kahit ang pulo ng bayan, wala itong kontrol. Kapag nanggulo ka rito, siguradong babalatan ka ng buhay. Malay mo, ikaw pa mababalatan. Hanggang sa dulo, di ka susuko! Ang dami mong satsa. Simulan na ang unang item. Ang unang item, ang ulo ng Jade Buddha. Simula sa 30 milyon. Ang bawat tawag, hindi bababa sa 1 milyon. Unang item pa lang, 30 milyon na agad. Kaya mo ba yan? 30 milyon, akin ha? 30 milyon, una. 30 milyon, pangkalawa. 30 milyon, pangkalo. 30 milyon? Kakatawag ko lang. Sinong papayag? Sinong tututol? Abuso sa kapangyarihan. Walang hiya. Sa kapangyarihan. Walang katarungan. Ang gusto ko, kailangan kong makuha. Talaga? Kung ganun, lalabanan kita. Benigno, anong gagawin mo? Oing. Tagapamahala, may naninira. Ilabas niyo siya. Hari ng Lobo, sigurado po kayong i-activate ang Sky Lantern? Benigno, baliw ka na ba? Naglakas loob kang i-activate ang Sky Lantern. Alam mo ba kung magkano ang mga gamit dito? Ikaw ang nagpapakamatay. Wala kang masisisi kundi sarili mo. Ang Sky Lantern ay nangangahulugan sa inyo na ang lahat ng gamit dito, sa bawat Sky Lantern, dodoble ang presyo. At ganun pa rin, hanggang 7 Sky Lantern lang. Kapag nanalo ka't di magbayad o sinadya ang gulo, ayon sa patakaran, puputulin namin ang mga ugat mo't babalatan ka namin. 2 Sky Lantern. Akin ang ulo ng Jade Buddha. Sinadyo mo bang kalabanin ako? Ano mayon? Kumanda ka sa akin! Tagapamahala ang susunod. Susunod na ang selyo ng unyang emperador ng bayan, simula sa $500 bilyong. Bawal bumaba sa $500 bilyong. $1 trilyon!
Binigno, nakita mo? 500 bilyon. Subukan mo magpailaw. At ipapalibing kita ng buhay. 1 trilyon. Ang yaman mo pala. Mayaman ako kaysa sa bayan. Ano halaga niyan? Ilawan ang 7 ilaw. Sa auction na to, 7 ilaw lang ang maximum. 35 bilyong dolyar? Papatayin mo pa sarili mo? Sa buhay nga, pero hindi ang buhay ko. Hari ng Lobo, sigurado po kayong inuwin ang 7 ilaw? Oo, 7 ilaw. Ngayon na. Sa tagal ko sa auction, ngayon lang ako nakakita ng kasing gastador ng Hari ng Lobo. Tunay na karangalan ng bayan ng Agila. Tama ng usapan. Ilawan na. Pinaglalaban mo ako? Gusto mo mamatay? Sa auction, ang may pinakamalakas ang panalo. Prinsipe, di ka ba makabayad? Auctioneer, itong gulo-gulo, kalad ka rin palabas, balatan ng buhay, at ipapalibing ng buhay. Ikaw ang gulo-gulo rito. Tanghina, 7 ilaw ang pinindot mo. Taya ko bang bayaran yan? Ano ba mang ginagawa mo kundi gulo? Bakit ka sigurado na hindi ako makababayad? Kung kaya mong bayaran yan, sayo na ang buhay ko. Sige. Yan na ang hinihintay kong sabihin mo. 35 bilyon. Ni ang pinakamayaman sa bayan ng Agila. Di yan kaya. Pag tinadad pa ang buhay ni Miguel de la Cruz. Anong sabi mo? Prinsipe. Sapat na ba to? Prinsipe, sapat na po ba? Pinatay mo ang ampon ko? Ang kumitil sa puso ng anak ko. Dapat lang mamatay! Ako ang may hawak sa hukbo ng bayan ng Agila. May 1,000,000 kawal ako. Pinatay mo ang ampon ko, papatayin kita ng parang pulmos. Huwag ka nang umasa. Humihina na ang pundasyon mo. Tingnan mo to. Baril lang Agila. Rafael, taksil ka! Papatayin kita! Sa isang taksil na tulad mo, kung sasama ako sa'yo, hindi ba't magiging taksil din ako? Ang kasamaan ay nagbabayad. Na yon ang katapusan. Sa tingin nyo, kaya nyo kong patayin? Asa pa kayo? 18 taon na. Pinatay mo ba ang asawa ko? Nilipol mo ang sindikato. Pinutol mo ang kita ko. Pinutol mo ang kita ko, kaya pinatay ko ang pamilya mo. Papatayin kita! Walang silbi. Parang 18 taon na. Bago mamatay ang anak mo, nang magmakaawa siyang iligtas ka, ganyan din ang itsura niya. Ako ang prinsipe ng Hilaga. May 1,000,000 kawal ako. Sa tingin nyo, kaya nyo kong patayin. Mamatay ka na! Binigyan ko na kayo ng katarungan.